Ang topic natin ngayong gabi ay Pathfinder Club Outreach. What is this? Anong kinalaman na to? At anong pinagkaiba na to sa mga outreach na ginagawa ng ABS-CBN, GMA Kapuso, Foundation, ng iba pang mga outreach na mga fraternity? Ano ang outreach na ito? So, let's pray. Panginoon, sa gabing ito, kasihan kami ng Banal na Espiritu at paunawaan namin ang aming paksa. Kayo po ang mag-sermon sa amin at magsalita, mag-lecture sa amin ngayong gabi. Linisin niyo kami, patawarin sa kasalanan sa pangalan po ni Jesus. Amen. Ang purpose ng message na to tonight is to effectively minister to Pathfinders and equip them to minister to others. So it's a chain reaction na kapag ginawa natin, dapat ay magawa din po ng iba. At ang objective natin tonight is to recognize Pathfinders' potential in fulfilling the Great Commission. Ano yung Great Commission? Nasa Matthew chapter 28. Teach, baptize, evangelism, and so much more. Ang Pathfinder aim, pag sinabi natin, ano yung Pathfinder aim? The Advent message to all the world in this generation. Tandaan niyo po yan. Pag tinanong kayo, pag investiture na, gugulatin kayo. What is the Pathfinder aim? The Advent message to all the world in this generation. What is the Advent message? The meaning of Advent, meaning second coming of Jesus. Kaya tayo tinawag na Adventist. Kasi we are waiting for the second coming of Jesus Christ. Marami nag-aantay ng katapusan ng sanlibutan, pero hindi nag-aantay sa second coming ni Jesus Christ. And that is sad. Sobrang liit naman ng gawa ko ito. Hindi ko po na-edit. Outreach means theological meaning ay worship in action. Akala natin yung worship, pupunta lang sa church, tapos uuwi. Punta sa church, magpe-pray, tapos uuwi. Outreach is a complete embodiment of Jesus on earth. Si Jesus Christ, hindi siya nagstay ng matagal sa church. Lagi siyang lumalabas. Outreach. Isimba siya sa ilalim ng puno, sa tabi ng dagat, at ang mga tao sumusunod saan man siya magpupunta. And this is why nabago yung concept ng church. Church is not a building. Church is a group of people who believe Jesus Christ as the Savior and God. Sabi sa Galatians 2:20, napako na ako sa cross kasama ni Kristo. Kaya hindi na ako ang nakakagawa ng aking sariling desisyon. Hindi na ako ang nabubuhay, kundi si Kristo na ang nagmumula sa akin. Walang ibang gagamitin si Kristo dito sa lupa, kundi tayo. Wala siyang gagamitin maliban doon sa mga taong sumasampalataya sa Kanya. Kaya kung hindi tayo magpapagamit kay Kristo, hindi tayo napako kay Kristo. Marami nagsasabi, Panginoon ko, pero hindi naman sila ang Panginoon ang nasusunod, kundi ang kanilang mga sariling desisyon. In Greek, ang ibig sabihin ng Ecclesia, ang church ay Ecclesia, called out from the world to follow Christ. Dati kang nasa sanlibutan, nasa kamunduhan. Tinawag ka ng Panginoon para sumunod, hindi kay pastor, hindi kay elder, hindi kung kanino man, kundi kay Kristo. Wala nang iba. Sabi sa Matthew 4:19, come, follow me. This is the message of Jesus Christ tonight. Sino ang susundan natin? Walang iba kundi ang Panginoon. Wala tayong ibang sinusundan. And when you follow Jesus, it is possible and sure enough that your life is changed. Sapagkat walang sumusunod kay Kristo na hindi nabago ang kanyang buhay. Mababago at mababago ang iyong buhay. Sometimes, kapag nabago yung buhay natin, nakala natin yung self-control is enough. Hindi ka na mag-chismis, hindi ka na mag-bantes, hindi ka na gagawa ng masama, hindi ka na mag-iinom. Sabi po sa book ng James,
This is the book that talks about faith in action. Not only controlling bad habits, controlling your mouth, your mind, and your actions, but also bubuhayin yung faith. Sabi sa James, bakit kaya ang pananampalataya ay patay? Sa tingin po natin. Maraming Kristiyano nananampalataya, pero kanilang mga pananampalataya ay patay. I-check natin ang ating mga buhay kung ang ating pananampalataya ay patay. As you can see, ang ibig sabihin ng outreach, it is a youth and children's program. Pupunta ka sa labas to gather children, to gather youth, and you will teach them about Jesus Christ. Dito, pakapala na ng mukha. Nung ako yung unang binyagan, makapal yung mukha ko. Kahit po sa harapan ng jeep, kumakanta ako ng kanta ng Adventist. Talaga sinasabi ko, Adventist ako. Pero yung kakatok ka na ng bahay, teka lang, parang naloloko ata ako ni Pastor Parang trabaho ata ito ni Pastor Mga kapatid, sa isang kawan, sino ang nangangalak? Yung pastor o yung tupa? Tupa. Pag hindi nanganak ang tupa, ang pastor is a failure. Wala siyang nagawa. Kaya napakahalaga na nanganganak yung mga tupa. Ibig sabihin, dumadami ang mga tupa. Okay? Meron ding prison ministry. Siguro hindi pa natin na-try ito. Iba sa inyo siguro na-try na. We should try this, mga kapatid. We should. Ministry to the sick. Nangyari na to. May mga nagkasakit dito at ating pinagpe-pray, ating pinupuntahan, binibigyan ng pangangailangan. Counseling and support group. Sometimes hindi mo ma-message sa church yung pinagdadaanan mo, but you have little groups inside the church na nasasabi mo yung problema mo. And somehow, napapayuhan ka nila. Napakagandang humingi ng payo sa mga church members. Dahil sila po ay nagmamahal sa Panginoon, hindi ka nila papayuhan ng generally, ganyan talaga yung mga lalaki, mga walang iya yan, manluloko lahat yan. Ganyan talaga yung mga babae. Mga two-timer lahat yan. Di ba? Ganon. Kapag humingi ka ng payo, lalo na sa mga hiwalay, o kaya sa mga may pinagdadaan problema, kung ano ipapayo, pero pagka nagmamahal sa Panginoon, titimbangin mo rin kung ano talaga yung payo, kung ito ba'y galing sa Panginoon. Evangelism. Ang evangelism is a lifestyle. Pag ikaw nag-evangelism, hindi papangit ang iyong ugali dahil ang alam mo sa iyong kausap, this is a soul to win para pumunta sa langit. Sabi sa writings ni Ellen White, Christ's method alone will give true success. Sa ministry, walang ibang method, kundi method lang ni Jesus Christ. Kung paano niya ginawa yung outreach program, ganun ang gagawin ng church members. Hindi dapat tayo gagawa ng kung ano-ano. Minsan, may nagkukusay, pinalabas si Pacquiao. Puntahan lang ng tao. Nung tapos na yung Pacquiao, alis na. Wala. O kaya, magpapakain tayo ng napakarami, bongga-bongga puntahan, tapos wala na. Somehow, hindi talaga lahat nadadaan sa pera o sa pagkain. Although, yung ganong bagay pampaakit, pero hindi yun yung mismong message. Yung iba, ang message nila, miracle. Pag lumpo kang dumating, aalis ka na naglalakad. Yun yung kanilang panarget. Nang sa ganun, marami ang magpunta. Pag may cancer ka, pag uwi mo, wala ka ng cancer. But Adventist faith is different from just miracle. Sapagkat kung puro lamang miracle at hindi nababago yung ating character at attitude towards vices, smoking, anong gagawin mo? Babalik ka ulit sa paninigarilyo. Bakit? Yung pastor namin magaling mag-miracle. Hindi na bago. Kaya kailangan Christ method alone ang ating pong gagawin. Ano yung Christ method alone? He mingled with men, showed sympathy, ministered to their needs, won their confidence, and then bid them, follow me. Tsaka pa lamang po niya sasabihin, follow me. Hindi agad sinabi ni Jesus Christ na follow me. Wala pagdaan niya sa ganyan sa kanto, o nakita niya si Totorio, follow me. Hindi agad ganun. Meron siyang process na ginawa, at ito'y napag-aralan sa 4 Gospel.
Jesus eats with sinners. He mingled with men. Ibig sabihin nun, nakisama siya. Nakisalamuha siya. Yung nararamdaman nila, nararamdaman din ni Jesus Christ. He mingled. Nakikijoin siya. Ang tanong ngayon, Pastor, so okay lang palang makipag-inuman, basta brand yung dala ko. O kaya, pagkuha ko ng tandway, tatapon ko dun sa pasok. Di ba? Kaya sabi minsan nung nakaparadahan dun sa ay, Adventist ka pala, Pastor, ganyan, may kasama ka dito sa pila. Pag umiinom nga yun isang bote lang, kasi Adventist siya Magaling din pakisama pala yung mga Adventist. Yari tayo dyan, mga kapatid. In the first place, pagka ikaw ang mahahawa, lumayo ka. Pero kung ikaw ang manghahawa, pumunta ka. Kahit saan mang lugar yan, kahit ano man nangyari dyan. Pero pag na-compromise yung faith mo, mga kapatid, kahit magdala ka pa ng soy milk dyan, hindi yan tatanggapin ng ating Panginoon. Yung nakisama, hindi ibig sabihin, nakipat session ka rin ng chongke. Yung nakisama, ibig sabihin, wala doong vices, wala doong alak, wala kahit ano doon. Nakikisama ka lang, pure. Jesus wept, simpatya. Kung paano yung mga nangamamatayan, nahahabag ang Panginoong Jesus. Inilalagay niya yung kanyang paa sa sapatos ng iba. Kayo ba mga kapatid, ganun ba ang ating ginagawa? That was Jesus' ministry. Sympathy. Pinagagaling niya yung may mga karamdaman. Pero wala tayong ganung power magpagaling. Alam niyo po, yung nanay ko, nagtitiktik siya ng uling, charcoal, sinasangad niya. Pupunta siya doon sa may mga cancer. Tapos ay nilalagyan niya ng uling, ginagamot niya. At nag-extend naman yung buhay. We cannot control kung mamamatay na talaga. At least we did something. We are doing something. And then won their confidence. Minsan sinalubong siya si Jesus Christ ng taong lalaking nakahubad-hubad sa sementeryo ng Gadara. Sinamba si Jesus Christ. At pinalis si Jesus Christ yung demonyo, sumanib yung demonyo sa 2,000 baboy, at yung baboy tumalon sa bangin, namatay. Yung mga kasama ng ay nagalit. Jesus, umalis ka. Pero yung napalayas niya yung demonyo, yung sinabihan, yung lalaki. Nawin niya yung confidence. Nagkaroon ng tiwala kay Jesus Christ. And then God said, follow me. One time, nag-Bible study kami, Voice of Youth, dito somewhere sa Norte. Yung kasama ko, pumatok sa bahay, naghiwa-hiwalay kami. Tao po, pwede po ba kami mag-Bible study? Tuturo po namin ng 666. Sinaraduhan agad sila. Sabi ko, sis, huwag ka muna magturo ng 666, 555 muna. Bigyan mo muna ng tuna, sardines. Ibig sabihin nun, kaya tayo minsan nagpapa-medical mission, naki-clean drive. Para sa ganon, ay mawin natin yung confidence nila. Sasabihin, sino ba itong mga ito? Bakit hindi na ginagawa ito? Ang init-init. Diba? Unreasonable and reasonable excuses. Bakit hindi tayo mag-outreach? Ano yung mga excuses natin? Distractions. We are too busy for God. Ang ating career, ang ating pag-aaral, ang ating pinagkakabalahan sa sanlibutan ito na pansamantala lang, hindi ko sinasabi na hindi ito mahalaga. No, mahalaga ito. Pero kung ito ay above sa mission natin, sa kung saan tayo papunta sa walang hanggan, this is idolatry. Hindi ito sa Panginoon. Minsan, unqualified. We feel unqualified. Lord, hindi ako bagay sa ganitong gawain. Makasalanan ako. Minsan, ganyan ang ating iniisip. Kaya hindi tayo naglilingkod kay God. How to deal with rejection. Kapag ka nag-aya tayong Bible study, sasabihin natin, ikaw na nga ang ililigtas ko, ayaw mo ba? Diba? Minsan ayaw natin ng ganon. Hayaan niyo po, ma-reject kayo. Sabi ng Panginoon, mapalad kayo pag nire-reject kayo. And sometimes, comfort zone. Paano ka naman magpo-Voice of Youth? Kasawa mo si jowa mo, no? Nasa bed ang lambot, nanonood kayo ng K-drama. Iyakan kayo, kakain kayong popcorn. Tapos meron pang milk tea. Oh. Paano ka pa naman lalabas niya? Tapos sabi ni Pastor, hala kayo, magbilad. Maghanap kayo ng mga kaluluwa. Diba? Somehow, parang ayaw natin gumawa. Kaya na natin si Pastor diyan gumawa.
mangitim na yung mukha. And overemphasizing academic or career pursuits somehow, mga kapatid. Ito yung nagiging main focus natin. Kaya tayo sumisimba minsan para tumaas yung grade, o kaya para makapasa, o kaya para magpa-pray, o kaya para... Yung main talaga natin, yung hindi sa Panginoon, kundi nagiging daan lang natin yung sa Panginoon, which is other way around. Na dapat, Panginoon ang una, at nagiging way ng Panginoon ay yung mga secondary activities natin. Hindi tayo ipinanganak para maging estudyante o trabahador na hindi marunong magbigay ng oras sa Diyos. Sasabihin natin, to the point na neglecting opportunities for spiritual growth. Bakit po mahalaga spiritual growth? Most corrupt government offices, mga successful na tao, mga ginagalang, may mga PhD degree, pero ang mga puso nila ay mga corrupt na nanungkulan dito sa Pilipinas, na sila po ay hindi sa Panginoon. Ewan ko pa paano pa sila pupunta sa langit. Hindi tayo pinanganak para lamang maging successful ang ating buhay. Tandaan niyo ito, mga kapatid. Tayo po ay pinanganak para maging faithful kay Lord. Pastor, hindi mo pa ito nabasa? Sabi ni Jesus Christ, I know the plans I have for you, for your future and hope. Kaya dapat maging successful tayo, di ba, Pastor? Mga kapatid, nami-misinterpret nyo Jeremiah 29:11. Yan ang minsan ang ginagamit. But this does not apply nung si John the Baptist ay pinugutan ng ulo. Success? Is he successful? Yes. We can consider him successful kahit putol yung kanyang ulo. Mas successful pa siya kaysa yung nakaupong nanunungkulan na korap na tao. Si Stephen, nung sumunod kay Jesus Christ, pinagbabato hanggang sa siya'y mamatay. Matatawag mo ba yung better future and hope sa kinabukasan? Successful ba yan? Yes, he is and he was successful because he is faithful to God. We must define faithfulness and successful is different thing. Si King Solomon was the richest man who ever lived on this planet Earth. Matatawag ba natin siyang successful? He experienced wealth. And he experienced wisdom. Pinagkaloob galing sa Panginoon, hindi galing kay Satanas. At siya ay merong 700 na asawa, napakaganda, at 300 mga kabit. 1,000 in total. Successful ba siya, Brother Renzo? Yet, at the end of his life, he said, all is vanity. Kaya kung hahanapin natin ng higit ang ating pag-aaral, ang ating trabaho, higit sa tinawagan tayo ng Panginoon maging faithful, mga kapatid, we are not faithful enough to do the work of the Lord. Pinadala tayo sa eskwela natin to shine. Para makilala na Adventist ka, huwag kang magtago na Adventist ka. Ipakilala mo na Adventist ka. Anong ipapakilala mo? ANC. Todi ko. Wala po akong masamang tinapay, pero we are Adventist. Ipagmalaki natin kung paano nagmamalaki iba rin sa kanyang reliyon. Pero mga Adventist, nakakaawa, parang nagtatago, Adventist po ako. Christ is the wisdom and the power of God. This is the true wisdom. Sino ang katalinuhan ng Diyos? Si Kristo ang katalinuhan ng Diyos. Si Kristo hindi nag-aral. Walang PhD, walang masteral. But He is the wisdom of God. Nung si Solomon ay napalayo na sa Panginoon gawa ng kanyang mga asawa, nawala na yung kanyang wisdom. Therefore, wisdom is what? Knowledge. Acquired from library? From AI? No. The true wisdom is Christ. Kahit hindi ka marunong bumasa, kahit hindi ka marunong magsulat, pag meron kang Kristo, ikaw na ang pinakamatalino sa mundo. Bakit? Nalaman mo kung paano makakyat sa langit. Evangelism is hard, but this one is harder. Mas masakit makita yung mahal mo sa buhay na nasusunog sa impyerno. At mas masakit lalo na yung sarili mo, nakita mo, nasusunog ka sa impyerno. You have a chance, you've been given a chance to know Christ, to accept Christ, and believe Christ. But you did not, kasi mas malaga sa iyong trabaho. Nagkakasala ka kasi nag-school ka. Mga kapatid, ano ang ating ginagawa sa ating buhay? Evangelism is a habit. Outreach is a habit. Hindi siya isang event na yearly pagka-voice of it, nandiyan ka. Pag wala rin. Evangelism is a lifestyle.
Hindi siya event, hindi siya program. Ito ay nasa ating katauhan. May God bless us all tonight.